Kaya eto, magtatanong tayo. Yan, simulan na natin. Ayan, sige. Eto ang tanong. Wala tong masama kapatid ha, kasi 1 Peter 3:15 eh. Maging handa sa mga katanungan. Sa mga itatanong sa inyo, utos yan ng Diyos. Kaya pag tagapagturo ka, dapat handa ka sa tanong. O yan, game. Eto ang tanong. May mababasa ba sa Biblia? Ito ang tanong. Na ang Diyos nag-utos magbigay ng ikapo sa mga pastor o sa saserdote o sa libita lang. Yan ang tanong. Oh. May mababasa ba sa Biblia na ang Kristiyano kailangan tumanggap ng ikapo, yung pastor, o inutos lang yan sa saserdote at sa libita? Sagot. Ito po sa tanong ng ating kaibigan na saan ba ito? O sino bang bigyan natin ng ikapo o 10%? 10%? Ang tanong diyan, pastor ba ang dapat tumanggap ng ikapo ayon sa Biblia o saserdote at libita ang dapat tumanggap ng ikapo? So dati, kasi tinatawag na libita. Sa ngayon, ang church natin, wala na tayo makita na libita o Levites. So ang nakikita na lang natin, pastor or imam or pare. So kung Katolik ka, yung 10% mo, doon ibigay sa pare, alangan naman sa pastor. Kung Protestant ka, doon naman sa pastor, alangan naman ibigay mo sa pare. So, saan ka pasensya na kasi hindi tayo magaling magtagalog. Okay lang. Kung saan ka ano ba yan sa Tagalog yung Tulungan mo siya, buddy. saan ka commit anong church ka, doon ibibigay ang 10. So basahin natin dito sa Malakias 3:10. Dada ang tibuok na kapulo ngadto sa templo. Kanang templo before temple. Karon gitawag sa church. Kay church naman karon. So December siya templo. Dalhin ninyo sa church or templo. Aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako o makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit o ibubok ko kaninyo. Okay. Okay, ito ang tanong, kapatid. Ang mga panalangin. Ito ang tanong. Ang sinasabi kasi dyan, ibigay nyo ang ikasampu sa bahagi upang buksan ang durangawan ng langit na walang sapat na kalalagyan. Pag nagbigay ka, sabi diyan, bubuksan yung langit at pagpapalain ka. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, saan ba iniutos ng Diyos ibigay ang ikapo? Sa saserdote ba at libita? O sa pastor ayon sa Biblia? Sa pastor. Sama, okay. Ito ang pangalawang tanong. Kung sa pastor ibibigay ang ikapo, ang ikasampung bahagi ng kinikita ng tao, saan mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos, ibigay mo sa pastor ang ikasampung bahagi ng kinikita ng bawat tao? Saan mababasa? May mababasa ba? Ito po, sa binasa natin, understandable na po na doon yun ang Hindi, ang pastor. tanong lang, may mababasa ba o wala sa pastor? Ito na nga. Hindi, walang pastor na binanggit dyan eh. Walang pastor. Yun. Pero Okay, wala. wala. Okay, walang pastor. Ngayon, okay, walang pastor na binanggit. May babasahin ako. Sige. Ikaw yung nagtanong Sige. Okay, sige. Ikaw yung nagtanong brother. Kaya Okay, sige. hinahinay ka lang. Kasi sige. ano natin yung sagot natin. Hindi naman pwede na. Ang sagot ko parang... Okay, sige. Tuloy na. Pumasok kayo, ibigay yung 10% dito sa templo. So, sino man nandun sa templo? PNP ba? Hindi. Sino nandun sa templo? Di ba pare kung Katolik ka? Pag baptist ka, pastor. Kung Muslim ka, at anong tawag yun? Imam. So, doon mo ibigay. Kung Muslim ka, ang 10% mo, doon mo ibigay sa imam. Okay na. Nakuha na yung tanong. Baptist ka. Nakuha na. Ngayon ganito. Tama. Kung sino yung nasa simbahan, sa panahon kasi nila, libita sa sacerdote pa. Sa panahon nila. Ngayon, sa ating panahon, wala na kasi. libita, yan ang sabi ko. Ayun na yung sagot mo. Tama. Okay. Ibig sabihin, wala talagang mababasang pastor. Kasi wala na eh. Yun lang ang tanong. Ibig sabihin, mga kapatid, wala talagang mababasang sa pastor ibigay. Pero sa panahon natin, ang sagot nila, sa pastor na dapat. Kasi wala nang libita at sacerdote. Tama, yun ang sagot. Okay.
Kasi sabi, ang ikapo, ibibigay sa saserdote at levita, hindi sa pastor. Oh. Tama? Oh, Wala, sige. tama naman, di ba? O, yun, ngayon, ayun ang sagot nyo. Okay, tapos na. Okay, pangalawang tanong tayo. May dalawa kasi sa Biblia, isang Hentil at isang Israelita. Ang tanong ganito, sino ba ang inutusang magbigay ng ikapo? Hentil ba o Israelita ayon sa Biblia? Israelita po. Ayun. Kasi, oh, Ibig sabihin, ang mga Hentil, walang utos ang Diyos na magbigay sila ng ikapo. Israelita lang. kasi wala pa sila sa ano eh, wala sila sa church. Okay. Kaya sinabihan Okay. yung Israel na sila yung magbigay kasi nandun sila palagi sa church. Okay. So nandun lang Okay, yung okay fan, na. yung money Okay po. Nandun sa kanila. Alam Oh, naman tama. yung hindi Okay. magbigay. Sa makatuwid, walang mababasa na Hentil lang inutusan. Oo. Okay. Pwede po Sige. ano po, sir, makisagot po. Okay lang. Okay. Sige, nasagot siya. May nagsabi din, di rin na rin may Uy, huwag mababasa kayong din tayo magagalit. sa Ano lang Biblia. to? Wala Kasi problema. sabi to ng Biblia eh. Generalized principle po General principle po, may mababasa po tayo sa Biblia. Si Panginoong Hesus nagsabi siya, ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Amen. Ibigay sa Diyos ang sa Kanya. So, kung ano man ang sa Diyos, ay ibigay natin. Kung ano sa kang Cesar, ay ibigay din natin. Ganun po, yung Okay. general principle po. So, okay ba? Okay. Sige, tatlong tanong na tayo. Yun ang sagot nila. Para marinig ng mga kababayan natin yung ipatungkol sa ikapo. Okay. Ganito ang talong. Yung ikapo ba na iniutos ng Diyos, ang sabi doon sa Deuteronomy, yung 10 natanggap ng Levita, saserdote o pastor man sa ating panahon, iipunin yun sa loob ng 3 taon. Tama? Naniniwala ba kayo doon sa Biblia? Opo. Ngayon, pag naipon nyo ng 3 taon, lahat ng perang nalikom ng mga saserdote at Levita doon sa kanyang kawan, naipon niyang pera mula sa mga tao na ikasampung bahagi na pinagtrabahuan nila. Ngayon, sabi ng Diyos, kukuha doon ng ikasampung bahagi. Susunugin yon at magiging mabangong samyo para sa Panginoon. Ang tawag dyan, 10 of 10. Narinig nyo na ba yung ikapo na yan? 10 of 10. 10 of 10. Utos ba yan ng Diyos o hindi? Siyempre, utos O yan. Oh. Ngayon, kung talagang sumusunod tayo sa utos ng Diyos, lahat ba ng perang natatanggap nyo ngayon sa simbahan, kada 3 taon, kinukuha nyo ba yung 10 bahagi doon at sinusunog nyo para sa Panginoon? Tanong, oo o hindi? Yung, Ah. yung meaning na sinusunog ngayon, sacrifice yan eh. Pwede yan, ginagawa mo ano ganyan eh, parang literal, symbolic yan. Ibig sabihin, gumawa ka ng tama. Out of the money na yung naipon, gawin nyo ng tama. Like for example, yung ang daming walang tinitirahan. Oh, pili kayo ng pagkain, ibigay doon. Yun ang ibig sabihin nun, na okay. para siyang incense ang kabutihan. Ginawa mo sa pira. Ngayon, sabi mo, parang incense at kabutihan. Yun ang meaning nun. Oo. Ngayon, naniniwala ako, kaya mo sinabi yan, meron kang pinaguhugutang talata niyan na gano'n ang pakaintindi mo. Saan mababasa yung sinasabi mo na Hindi po, intense? hindi yan hinugutan. Yun ang gusto ng Panginoon. Saan mababasa? Lahat ng gagawin natin para sa kanyang kabutihan. Pangutana, saan? Yung pera po, alangan naman gagamitin mo sa masama. So, siyempre, because God is a God of goodness. So, gawin mo yung nararapat, yung sa pera na naipon, alangan Okay. naman, ibili mo ng yung substances na makasira sa katawan o ibigay mo sa, like for example, yung pera, ibigay mo sa mga politicians. Hindi pwede yun. Yung pera, pwede yan, ibigay mo yan sa yung nakakaawang mga tao. Okay, sige. Kahit walang Naintindihan na. Okay, sige. Oh, gracias. Basahin mo din. Usa dili kita magtapulan sa pagbuhat ug maayo. Kahit kung magpadasigon kita mabutang panahon nga makaani gid kita sa bunga niini. Oh. Kunya ini First Peter chapter 4. Tagalog. Ibang context yan eh. Kasi ang tanong dito, yung sinabi niya, para daw susunugin yon dahil para maging mabuti. Iba yan eh. Pag nagbigay ka, tatanggap ka. Yun sa kanya, iba. Ang tanong ko, saan mo kinuha yung paliwanag mo na yon ayon sa Biblia? Saan mababasa? Sarili mo lang ba yon? Haka-haka? O gawa-gawa mo lang yon? O nakasulat yun sa Biblia kaya mo nasabi yon? Brother, Saan mababasa? Brother, Jesus is a good example. He inspired us to do good. Yun.
without in the Bible, without in the context in the Bible, as long as you will do good, that is right. Kaya naman, ano ba yan sa Tagalog? Kasi mahirap na yung pag ano. Okay, sige. Sige, pangutahan na tayong bago para di na tayo mahirapan doon. Okay lang kapatid ha? Okay lang. Okay lang kasi sabi ng Biblia, maging handa tayo eh. Oo, sige. Kaya dapat ako naniniwala na ang isang tagapagturo ng Diyos, dapat handa siya. Oo. Oo. Kasi sa kalsada tayo nagtuturo. Oo. Ang mga tao dito, meron silang iba't ibang paniniwala. Paano natin sila maaakay sa sinasabi nating katotohanan kung yung mga sagot dito hindi natin kayang tanungin yung mga katanungan ng tao. Ngayon, kahit mag-preach tayo rito, kung hindi naman sila makikinig dahil may mga paniniwala sila. Ngayon, may tanong ako ulit ngayon. Eto, malapit na tayo matapos. O, yan. Sa pagbibigay ba ng ikapo, sa pagbibigay ba ng ikapo, merong bang parte doon ng mga babaeng balo? Yung mga mahihirap? O sa pastor lang mapupunta o sa gawain lang ng simbahan? Sagot. Aron adunay kalatulog sa Uulitin ko yung tanong ha. Uulitin ko yung tanong. Ang tanong ganito. Sa pagbibigay ba ng ikapo ng mga pinagpaguran ng mga tao, meron ba, sa pastor lang ba yung mapupunta? Sa simbahan o sa mga misyonary? O merong parte ang mga babaeng bao at yung mga mahihirap? Yan ang tanong. Meron bang parte ang mga mahihirap sa ikapo? O sa pastor lang mapupunta? Yan ang tanong. Is now ready to hear. O, sige. Dali lang. Stop sa video, stop sa. Sige lang, okay lang. Roma sa nga verse. Yung mga ano, yung type po, may parte po yung ano, yung mga widow po. Kasi kaya ko Wala na sila- kaya ko naitanong yan. Oh. Kasi kaya ko naitanong yan, may mga tanong kasi yung mga tao baka binubulsa lang ng pastor or ginagamit lang kung saan-saan ng pastor yung perang binibigay ng tao. Kaya ang tanong, meron bang parte yung mga mahihirap sa matatanggap ng simbahan sa perang binibigay ng mga tao na ikasampung bahagi na pinagpapaguran nila? Yan ang tanong. Sa Roma. Pakita lang sa Roma. Ang saan sa Roma. Okay lang. Okay lang. Kasi mayroon yan. Kaya yung tithes ay bigay din sa ano, sa mga widow. Kailangan po. Hindi ko maroma no? May sa Roma. Kasi sa Exodus po, ang tanong doon sa ang sagot sa Exodus 22 verse 22 na ano, you shall not oppress any widow or fatherless. So, meaning hindi mo sila i-oppress, kundi bigyan mo sila ng ano, yung supply or food, yung widow. Tingnan mo dyan. Parang sa Roma yan, nabasa ko. Okay. Madali lang. Sige lang. Basahin mo. Parang sa Roma yan, yung widow. Dependa panto. Dependa padalis. Lang ito. Alay po, yung ano, yung tent talaga ibigay sa mga widow. Yung ano. Madali lang po. Okay lang. Bakit? Sabi naman ng Proverbs, huwag agad sasagot ka agad sapagkat ang mangmang ay sumasagot ka agad nang hindi niya nalalaman. Kaya okay lang na magantay. Oo. Ito po yung sasagot niya patungkol doon. Sa matag ikatulong tuig nga mao ang tuig na ihatag mo ang ikapulo sa tanan mong apot ngadtos mga libita o sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo ingon man sa mga ilo o sa mga biyuda aron adunay sila'y makaon. So, Okay. yun talaga, pwede yun ang tent sa mga widow. Okay, ibig sabihin, nasagot niya yung tanong, meron palang parte yung mga libita doon, mga kapatid, pati yung meron palang parte doon yung mga babaeng bao, yung mga mahirap sa ikasampung bahagi para malaman ng taong bayan na hindi lang yan napupunta sa simbahan. Dapat merong natatanggap yung mga mahihirap dyan. Meron silang parte, yung mga mahirap, mga pulube, babaeng bao. Kasi yung ibang simbahan, dinadala sa sarili lang. Kaya nasisira ang word ni God. Kaya sabi ng awit, gagamitin ng iyong pangalan o Panginoon sa walang kabuluhang bagay.
O ngayon, tama yung kanilang sagot mga kapatid, may parte ang mga babaeng bao, mga mahihirap sa 10 sa ika-po na natatanggap ng simbahan. Ngayon, meron na lang tayong 2 tanong, pero kung gusto pa nilang magtanong tayo, eh nakakahiya naman sa kanila, kung papayag pa sila, doon naman tayo magtatanong sa iba. Okay. Okay to mga kapatid, para yung isip natin, mga kapatid, na yung isip natin na nahihila. Kasi pag walang magtanong, preach ka ng preach, eh hindi mapapatunayan yung alam mo sa Biblia. Sayang naman yung pag-aaral mo kung hindi mo yan mailalabas. Diba? Tsaka sabi ng Bible, may pagtatanong tayo. Huwag tayong mahiya. Kung magkamali tayo, tao lang tayo, tatanggapin natin. Okay. Ang pangutana, ganito. Ano ba ang mas mahalaga? Ika-po. Yung pagbibigay ng ika-po ng mga tao, ng ika-10 bahagi ng kinikita ng tao, o meron pang mas mahalaga doon? Meron pa. Ano? Paggawa ng kabutihan, kasalan, kailangan Atong tanawon yung mabasa talaga. Ulitin ko ang tanong. Ano ang mas mahalaga? Yung pagbibigay ng ika-po ng mga tao sa pinagpaguran nila sa simbahan? O yung katarungan? O yung pagkahabag? Yung katarungan, yung Ano mas mahalaga? Ang mahalaga, yung pagbigay ng katarungan. Ibig sabihin, mas mahalaga ang katarungan, pagkahabag. Ibig sabihin, yung pagbibigay ng ika-po, Pero hindi naman ibig sabihin na Hindi tayo mabuti yung magbigay. pagbigay ng magbigay tayo ng katarungan, hindi na tayo magbigay ng 10%. Hindi yun ang ibig sabihin. Oh. Ang sinabi dito na Mas importante. kung bumigay ka ng 10%, dapat gawin mo rin ang kabutihan sa iyong kapwa. Oh, yun ang dapat. ibig sabihin, na pag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa ay hindi na rin ka bumigay ng 10% kasi gumawa na rin ako ng kabutihan sa iyong kapwa. Oh. Sinabi dito po na pag magbigay ka ng 10%, mas lalo kang gumawa ng kabutihan sa iyong kapatid. Kasi nagbigay ka ng 10%, mas lalo ka pang gumawa ng kabutihan. okay. Pero pinaka-importante, Yun. kailangan talaga tayo magbigay ng ika-pulo. Oh. Pero sabi ni Jesus sa Bible, kung masahon mo, meron siyang ginaano dito sa Marcos 12:33 medyo. Okay. Tagalog pa niya habang version, Tagalog pa. May sasagot ka, buddy? Babalik na naman tayo sa middle grounds natin, no? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ibigay sa Panginoong Diyos ang sa Panginoong Diyos. Kaya kung Okay, ang magbigay tanong ko, tayo- sige, ito, sabi mo, Cesar, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Yun ang sagot mo. Ibigay ang para sa Diyos, para sa Diyos. Ngayon, nung sabihin ba yan ni Kristo sa mga Hudyo, sa mga Pariseyo, sa Duseyo, at mga apostol nandyan nung sabihin niya yan? Ang tanong ko, ganito, nung sabihin ba ni Kristo dyan, ikaw ba ang tinutukoy dyan o hindi? ang ika na po ay sa Panginoon. Ang tanong ko, hindi ganon. Ang tanong ko, yung sinabi ba ni Jesus na kinuha niya yung yung pilak, sabi niya. Hindi ako tapos sumagot eh. Teka lang tatapusin ko lang. Tapusin ko yung tanong. Kasi ang inuutos ba dyan, yung context ba na yan, patungkol ba yan sa ikapu o hindi? Sagot ka lang, oo o hindi. Ikapu ba yan o hindi? Ang context dyan is tungkol yan sa buwis. O, hindi sa ikapu. Kasi Okay. nagtanong Isa ikaw. nagtanong sila paano naman yung buwis. Kaya sabi niya yung buwis para kay Cesar. Saka kung ang buwis para kay Cesar, ang akapo para sa Panginoon. Yun yung context, yun yung buong context niyan. Alam mo, ang pangyayari diyan kapatid, para malaman mo talaga yung tunay, no, yung sinasabi mo. Ang pangyayari talaga diyan, binalak nilang tuksuin si Jesus para may maiparatang sila. Kasi pag sinabi ni Jesus na hindi siya magbibigay ng para kay Emperador Cesar, makakagawa sila ng dahilan para ipadakip siya. Yan talaga yan eh. Pero hindi naman yan patungkol sa ikapu. Kaya hindi sana ganyan ang sagot. Okay, dito na tayo. Ito yung, basahin natin pagkaalaod ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamo mga parasiyo nga ating pagkaroon ingnon naghatag kamo ngadto sa Dios sa kapulo bahin bisan gani sa mga lamas sa mga herbivora sa anis o sa kaninga apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod sama sa hustisya kaluoy o pagkamatinud-anon angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. So ito po yung sagot na God does not inspire us
to do good justice to our fellow men, and then we forget the tithing. So, ang sinabi dito na walang talikod, kung gagawa ka ng kabutihan, dapat gawin mo rin ang 10%. Constant yan. Andun yan. Kung basahin natin dito yung context, sabi ni Jesus na dapat kung nagbigay ka ng 10%, gawin mo rin ang iyong mas nakabubuti pa sa iyong kapwa-tao. Yung hostesya. Anong verses yan, kapatid? Anong chapter para mabasa nila? Sa Matthew 23 verse 23. Ngayon, sabi diyan sa binasa mo, sabi diyan sa binasa mo sa Tagalog, bakit kayo nagbibigay ng kinukuha niyo ng ikasampung bagay ng komino? Gumingo. Ng onis. Ulis. Pero hindi nyo naman ginagawa Yung kabutihan sa ang mga higit sa mga bagay na to. Yung katarungan, Yan. yung pagkahabag, yung pananampalataya, na higit pa kaysa sa ikasampung bagay. So tinatanggap nyo ngayon, meron pa palang mas mahalaga sa pagbibigay ng ikasampu Meron na mga po. bagay. Mga bagay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na rin mag 10% kasi mababasa yan natin dito. Ito. May sinabi ba diyan sa binasa mo basahin. o sumunod yung mga talata na hindi na kailangan talaga magbigay ng ikasampu? Meron o wala? May mababasa ba diyan? Wala kang mababasa yan, dito. walang mababasa. Pero sa first dito Ibig sabihin galing lang sa'yo. Hindi Hindi, sige, basahin mo. natin. Sige. May mababasa ba? Na nag-utos si Jesus ha? sige. Ito ang tanong ha, may mababasa ba dyan na nag-utos si Jesus na magbigay talaga dapat na ikasampu? sige, Meron o basahin wala? natin. Sige. Pagka-allow din yung mga matutudlo sa balaod, kamo ang mga parasiyo, mga tigpakaroningon. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa kapulong bahin, bisan ganis mga lamas sa mga biyubudino, sa mga anis o kaninga. Apan, wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, sama sa sisya, kaluoy, o pagkamatinudanan. Tara, angay unta nga buhaton ninyo kini, sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Katong pagsabi na ubang pagtulunan, iyang gimin yung 10% Okay. pa na Okay. Oo. Okay, naunawaan ko. Sige. Ang sabi diyan, nagbibigay kayo ng ikasampung bagi. Pero hindi sila gumagawa ng mabuti. Kinukuha nyo ng konis, Oo. ng komino, ng mga herbal, ng mga halamang gamot. Pero hindi nyo ginagawa ang ibang lalong mas mahalagang bagay. Mas mahalaga pa kaysa 10%. Pero ang sabi diyan, nagbibigay kayo. Pero hindi diyan sinabi na nag-utos si Jesus na magbigay kayo. Wala. Sabi lang diyan, nagbibigay kayo. Tama? Okay. Kasi kinaklaro natin yung talata. Mahirap naman dagdagan. Sabi sa Deuteronomy 12:32, anumang bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Ni huwag mong dadagdagan, ni huwag mong babawasan. Sabi sa Ecclesiastes 13:14, nalalaman ko na anumang bagay na ginagawa ng Diyos ay magiging magpakailan pa man. Walang maidadagdag, ni walang bagay na maiaalis, at ginawa niya ito upang ang tao matakot sa kanya. Kaya huwag natin dadagdagan ng Biblia. Kasi ang tanong ko sa iyo, kung may sinabi, iba naman ang binasa mo. Ang sinabi pala diyan, nagbibigay. Hindi naman pala yung sinabi diyan na magbigay. Magkaiba yung kapatid. Tinatanggap mo, tama o mali? Tama. Yun. Hindi naman sa utos lang yung kalooban. Okay, yung po ang sagot nila mga kapatid. Sana maunawaan natin yung ikapo na dapat magbigay ang tao ayon sa kanila at utos talaga ito ng Diyos. Yan po, nasa inyo yan kung ano ang inyong paniniwala. Sa atin, kinuha lang natin yung mga sagot nila.